pangingibang bayan, para na rin tayong sumusugaw. Sapagat hindi natin alam kung anong klaseng tao ang magiging amo natin doon. Kung sila ba ay halimaw o magiging makatao. Sadyang para sa pamilya, alamang panganib ay susungil. Maiahon lamang sa kahirapan ang mga minamahal. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Miri sa ating tulang sa kanyang panahon. Aida! Aida, si Mini ito! Aida! Mini, Aida, anong ginagawa mo rito? Nagtatrabaho pa ako, baka papagalitan ako ng amo ko. tulungan mo ako! Puro pasaka na naman. Sinaktan na naman ako ng amo ko. Tinakaya ko ihulog sa hagdan. Sira ulo talaga yung employer mo. Pero hindi kita pwedeng itago dito sa flat ng amo mo eh. Humingi ka ng tulong sa Philippine Embassy, please. Tumawag ka roon. Baka sakaling pwede nila akong kunin sa amo ko. Hindi ko na talaga kaya, Aida. Hindi ko na kaya. Bilisan mo, Ana. Nagmamadali si Tito Selmo. Uy, huwag mo akong kalat ka rin, Kuya Peter. Nag-aalala kasi ko eh. Bakit biglang uuwi si nanay? Kuya, Baka may ginawang masama sa kanyang employer niya. kawawa naman si nanay. Sana, kung ano man yung dahilan, hindi sana malubas si nanay. Sana, nailigtas siya ng embassy. Tumawag sa akin ng embassy. Pinili ng nanay niyo na umuwi kaysa humanap ng ibang amo. Salba yung pangalawa niyang amo. Kaysa mapahamak nga naman siya, pinili ng nanay niyo umuwi na lang. Kailan po uuwi si nanay? Bukas na madaling araw. Susunduin siya ng agency sa airport at sasama tayo sa kanila. Ano pong kalagayan ni nanay? Ligtas na siya, Peter. May mga pasaraw sa katawan pero napacheck up na siya ng embassy. Pwede na ipagpatuloy ang pagpapagamot pag uwi niya rito. Nanay! Ana! O, bunso! Peter! Nanay, salamat umuwi ka na. Bibi, Kuya Selmo, salamat. Kasama ka sa mundo sa akin. nangingitim pa ang mga pasamo sa mukha. Pero okay na ako, kuya. Ang mahalaga, nakauwi na ako. Wala man ako nakuha sa huli kong sweldo, hindi bali na lang. Kasi ayokong pamatay roon. Ayokong umuwi rito na isa ng bangkay. Nanay! Tama ang ginawa mo. Mas mabuti nang magdildil tayo ng asin na magkakasama kaysa umuwi ka ritong isa ng bangkay. Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tungkol sa araw na ito. Sa kanyang panahon. Nay, nag-iisip ka na naman. Magpahinga ka na. Narito ka na sa Pilipinas. Ligtas ka na.
Wala nang mananakit sa'yo rito. Peter, ang inaalala ko, yung pag-aaral ni Ana. Tatapos pa lamang siya sa high school. Nay, Pero malabong may makuha pa akong pera sa dati kong amo. wala po bang abogadong nag-aasikaso ng sinampa yung reklamo? Hindi ko alam eh. Magpa-follow up ako sa embassy. Kung ano bang nangyayari. Nay, total, tapos na ako sa college. Ako naman ang mag-a-apply sa abroad. Pero Peter, paano kung maltrato ka rin? Apihin. Nay, hindi naman domestic helper ang a-applyan ko eh. Ang mga tulad nyo madalas namamaltrato. Pero kung sa opisina ng trabaho, wala naman tayong nababalita ang namamaltrato o pinubugbog ng kanilang employer. Kung sa bagay nga. Eh, pero ano a-applyan mo? At saan bansa? Sa Taiwan ho, may kasabay akong mag-a-apply. Kaklase ko sa college. Sigurado ka ba, Peter? Wala tayong pambayad ng placement fee. Nahanap po ako ng salary deduction. Basta't ipanatag mo ang loob mo. Hindi hinto sa pag-aaral si Ana. Pagtutulungan natin tustusan ang pag-aaral niya. Okay, bagong graduate ka lang pala, no? Mag-iisang taon na po akong nakapagtapos. So, wala ka pang experience dito? Contractual, sir. Malayo sa kurso kong computer science. Ito, nakalagay naman pala dito sa resume mo, ha? Opo, sir. Abay, no, hindi ko masisigurong mapapasama ka sa interview. Pero, iwo mo na rin dito yung resume mo. Tingnan natin, Ite-text kita kung mabibigyan ka ng schedule ng interview ng Taiwanese employer, ha? Nay! Nay! Peter? Nay! Nakapasa ako sa interview. Isa ako sa napili. Nakapagtatrabaho na ako sa Taiwan. Diyos ko, totoo ba ito, Peter? Totoo ho. Etong text mula sa agency. Teka, papakita ko sa inyo. Magandang araw, kaibigan. Ay, da! Kaya ka pa nakauwi. Ay, kahapon lang. O ano, kumusta ka na? Ikaw ang kumusta. O ano? Dito ka magpapasko? Ay, yan nga ang masaklap. 2 weeks lang ang bakasyon ko. Hindi na Ay. ako aabuti ng December dito eh. Kailangan kong bumalik sa Hong Kong. Dahil may bago na akong kontratang naghihintay. Oh, no! Hindi na yan. Teka, halika. Tuloy ka. Sa loob tayo mag-usap. O ano, bakit mo ako pinuntahan? Aalukin sana kita ng negosyo. Oh, ito naman. Alam mo naman, wala ko nakuhang pera doon sa amo kong salbahe. Ano ka ba? Ako ang mamumuhunan. Ikaw ang mananahi. Natatandaan mo pang marunong ako manahi? Oo naman. Alam kong bago ka naging OFW, dati kang mananahi. Oh, sige, sige. Paano ba yan naiisip mo negosyo? Makikinig ako. Baka yan na, hinihintay ko mas maayos ang trabaho. Hello, Peter. Nay! O ano anak? Sa tingin mo, dapat ko bang tanggapin yung alok ni Aida? Dati naman ganun ang ginagawa mo, hindi po ba? Mga school uniform ang tinatahi mo.
Naungontrata ka ng school para maramihan ang tatahiin mo. Oo. Kaya lang dumating ang panahong nag-abroad ka. Una sa Singapore tapos sa Hong Kong. Kasi nga tuwing pasukan lang naman ng school malakas ang kita sa pananahi eh. Ay, oo, anak. Pero sa ngayon, may oras na ulit akong manahi. Maganda po yung alak na partnership ni Tita Aida. Pero hintayin mo munang matapos ko ang kontrata ko rito sa Taiwan. Ako na ang bibili ng makinang panahe para hati kayo ni Tita Aida sa puhunan. Salamat, anak, ha? Ay, sige. Ako na magpapaliwanag kay Aida. Kutyak na matutuwa siya. Ana, sino ba ang kausap ng nanay mo sa phone? Ang sabi niya, ituturo niya sa akin kung paano gawin ang tahi dito sa laylayan ng kurtina. Babalik na po yun. Aida! Aida! Hulaan mo kung sino kausap ko. Naku, Minnie, ayoko na manghula. Teka, tatanggalin ko lang sa makina itong tinatahi ko at baka masira pa. Naalala mo yung nagtanong sa atin nung nakaraang taon? Oo. Kung kaya raw nating tumahin ng mga kortina, yung maramihan ng order. Oo, Aida, yun mismo. Oh. Pinadala ko sila noong isang linggo ng mga sample na gawa nating kurtina. Na specific sa requirements nila. Pumasa? Sa tingin ko, pumasa kasi masaya ka. Oo, Aida, pumasa. Sa akin nila ibibigay yung kontrata. Ay, naku! Nay, totoo po. Oo, Aida. Naku, Aida, sa wakas. Nakakuha tayo ng malaking kontrata. Sulit na pasaya ko na maging partner tayo dito sa patahian. Talaga. Oo. Magkano daw po yung kontrata? Basta malaki na halaga to, anak. At kapag nagustuhan nila, may ire-recommenda nila kami sa iba pang kliyente. Ay, naku po, Diyos ko, salamat po. At dadalhin sa ibang bansa yung mga kurtina, gagamitin sa isang hotel. Pero dapat mag-down payment muna sila, di po ba? Oo, syempre, anak. Pero bahala ang Kuya Peter mo na makipag-usap tungkol dyan. Ang mahalaga, sa atin ibinigay ang kontrata. Hindi pa rin ako makapaniwala na umulat ang ang patahian. Sa pagtutulungan natin, anak. At dahil nagtipid rin tayo kung anong puhunan, hindi natin ito ginalaw. Tuwing may kikitain ng patahian, tinatabi ko agad ng bayad sa dalawa nating mananahe. Yung share ni Aida, ang pambayad sa kuryente, ang gasto sa materyales. At higit sa lahat, nakapagtabi ka pa rin para sa pag-aaral ni Ana. Hanggang sa nakatapos siya. Pero naging posible ang lahat. Dahil sa tulong mo, Oo anak. nga po. Pero kung hindi rin kayo naging masinop, wala rin saysay ang mga pagsisikap ko. Peter, anak. Tama ka na eh. Naging posible ang pag-unlad natin dahil nagtulungan tayo. Iginapang niyo ako ni Kuya Peter sa pag-aaral, Nay. Panahon na para ako naman yung tumulong sa inyo. Anak, hindi kita sinisingil. Sapat na sa akin natupad ko ang aking pangako.
Ang mahalaga sa kabila ng pagsubok, nanatili tayong magkakasama. Nakauwi ako ng buhay rito kahit minaltrato ko ng aking amo. Hindi mababayaran ng anumang halaga ang makapiling ko kayong muli. Sa kabila ng mga pinagdaanan natin, nakabangon tayo at ngayon, maginawa na ang ating buhay. Lahat ay gagawin ng isang ina. Maitaguyod lamang ang kanyang mga anak. Hindi siya hihingi ng kapalit o anumang kabayaran. Para sa kanya, ang makitang nagtagumpay ang anak at mapaayos ang buhay ay isa ng koronang gantimpala sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Wendy Villacorta, at si Susan Robles sa papel ng Minnie. Special Sound Effects, Jenny Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ito'y mula sa panulat ni Didith Marasigan at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.